Ano ang basa ninyo, ano ang pananaw ninyo doon sa nangyari sa unang araw ng impeachment trial, attorney? Well, sa video, kahapon gumawa ng video tungkol dito. No? There are two courts actually na dumidinig nitong ng ano na to, ng proceedings na ito. Isa yung impeachment court and the other is the court of public opinion. Ano? So, sa ganitong klase ng labanan, you're supposed to win both. You know? Hindi lang yung doon sa Senado, but also yung sa aspeto ng public opinion. And I think, Okay. assessing the initial proceedings kahapon, the prosecution failed to perform up to their task. Ano yung I think that talagang ano ba yung kinder word doon? Parang wala eh. Parang Okay. hindi lang papasok sila nung depensa kahapon. Ano? Both in the aspect of the legal proceedings in the Senate and also before the bar of public opinion. So doon sa una, maraming nagtatanong, attorney pagdating bakit dalawa ang nakaupo doon sa taas, doon sa plenary hall ng ating Senado. Tama ba yun? Ano ba ang nasa batas o sa ligang batas natin patungkol sa kung sino ang mamumuno sa isasagawang impeachment trial? Okay. Nangyari lang po yan na dalawa yung nakaupo dyan noon, kung natatandaan ninyo, ng impeachment ni Erap Estrada. Because in the case of a president, ang nakalagay sa konstitusyon, ang presiding officer will be the Chief Justice of the Supreme Court. Okay. However, dahil si Nene Pimentel noon was the Senate President, he still has to sit doon sa itaas. Ano? One is a Senate President and the other is as the presiding officer. Opo. However, pagdating sa ibang aspeto ng mga iba pang public officials who are impeachable, like the Vice President, ng mga commissions, ang rule dyan is that the presiding officer kasi supposedly under the Constitution is supposed to be the Senate President. But in this particular case, dahil parang inamin ng mga senador ng mayorya na hindi kaya ni Win Gatchalian na mag-preside over the impeachment proceedings, they decided to elect another officer to Yes, preside. opo. Yun ang si Chief Justice. So ngayon, walang papel si Win Gatchalian. The better option would have been for him to just step down, kasi wala na siyang papel doon. Nagmukha tuloy siyang katawa-tawa doon sa itaas. Kita niyo daming mga memes tuloy sa kanya na SP daw, saling pusa, kung ano-ano mga pinagsasabi sa kanya. It's because he need not be there anymore kasi wala na siyang irurule. There is nothing more for him to rule over dahil si Chis Escudero na nga dapat ang magiging presiding officer. So, yun naging sitwasyon nila. It became funny na nandun siya. And legally, ang punto nga dito ng mga Cayetanos, and I agree with Senator Pia Cayetano, the constitutional provision is very clear. The deliberations in the ng 1987 Constitution, deliberations ng commission that drafted the Constitution is very clear that the presiding officer is automatically the Senate President. So wala dapat eleksyon na kagaya ng ginawa nila kahapon. Okay. So ibig sabihin nito mamaya siguro hindi na natin makikita mamaya muna doon si Senator Win Gatchalian. Yun ba ay pwede na ba? Kumbaga yung presiding officer talaga mamaya si Senator Escudero, pwedeng bababa na siya kasi marami taga nakapuna dito, attorney. Nagpupulas na lang ng salamin niya, kunwari nagte-take note na lang. Uy, nagbabasa naman. Yun Pero nga, siya yung rules of hindi nga yun nga sinasabi. Kumbaga tama kasi si attorney, umalis ka na dyan kasi hindi na ikaw presiding officer. Umalis ka na dyan. Kumbaga, sumama ka na dun sa baba. Pwede ba yun? Tama po. Ang description ko nga dyan, very awkward yung sitwasyon niya doon sa taas kasi kitang-kita siya ng camera tapos he's not doing anything. So he's trying to keep himself busy. Alam mo yun, parang nung elementary at high school,
Kapag ayaw mong matawag ka ng teacher mo, di ba? Yuko-yuko kang gano'n. Tapos nagbabasa ka para wag ka mapuno ng teacher. No, di ba? Ako That's what rin. he was doing yesterday. So nakakahiya pa yun. Di ba? Buti pa bumaba na lang siya. Tama. And give way to Chis Escudero. The point kung tama ba yung paghalal nila kay Chis Escudero, yan, magiging constitutional issue pa yan later on. Ano? Okay. Eto pa, Attorney, tama kahapon nung yung pagsalita po nitong si Torch Escudero, 16 votes para po makonvict itong si BP Sara, 16, pinanindiganan, 16. Hindi kaya nila muna inopen ito, kasi kapag inopen kahapon ito, magiging malaking debate na naman ito at hindi po magsisimula yung mismo impeachment trial. Posible ba sa mga kalagitnaan ng dito impeachment trial ay bubuksan ito na wag nang 16 yung threshold kasi hindi sila kompleto tapos idadaan naman ito sa botohan? Well, they have a problem there, itong majority ngayon. Because that pronouncement came from the presiding officer himself. Yes. So, if later on, babaliktad si Chis Escudero dun sa kanyang position, di lalong nakakahiya yung kanyang position dyan. And that will also delay further these proceedings kasi pag pinilit nila na below 16 yan, the defense can go to the Supreme Court to thresh out ano ba talaga itong yung voting na requirement. Is it 16, 14, di ba? So kaya I think yung pagkaka-aresto kay Senator Marcoleta, sinasabi wala daw kinalaman sa nangyayari ngayon sa Senado na impeachment. I mean, you can tell that to the Marines, pero dito sa mga tao natin, mga parang ang labo-labo naman yan na sabihin mo walang kinalaman yan. On the first day of the impeachment, aarestoin mo si Senator Marcoleta, di ba? So, alam na natin to from the very beginning, sarsuela lamang itong itong impeachment na ito. Oo, so naging matagumpay sila doon sa layunin na hindi humarap at hindi makapagsalita ang ating senador sa unang araw ng impeachment trial, Attorney. Ay tama po. Kung ako man yung nandun sa majority, di ba? Talagang matatakot ako makaharap si Senator Marcoleta sa debate. So they have to eliminate people doon na makaka-join doon sa deliberation. I'm not discounting yung abilidad ng iba pang mga natitirang senador. Yes. But we all know yung capability ni Senator Marcoleta. And he will be a pillar of wisdom on the part of the senators kapag nandun talaga si Senator Marcoleta. Okay, majority vote. Nilinaw yun ng presiding officer kahapon na attorney na 2/3 vote at walang dapat na ibang bilang ang lumitaw para makonvict ang ating vice presidente dito sa isinasagawang impeachment trial. 2/3 votes, attorney, di ba? Yeah. At least nakita natin, may paninindigan itong presiding officer. Anong basa po ninyo doon sa kanyang naging paninindigan? Well, alam nyo, ako from the very start, sinabi ko na ito noon, si Chis Escudero didn't want to be in the majority. Kitang-kita mo yan sa kanyang body language, even when he voted for kay Win Gatchalian noon, yung 12 pa lamang sila, wala pa si Villanueva. Kita mo na from the body language, yung itsura niya, it's like he didn't want to be there. And I think given a choice, he also didn't want to be the presiding officer. Kasi alam mo, siya yung unang nagbasura nung nagsauli ng first impeachment dun sa House of Representatives. And now bigla siyang ginawang presiding officer. They probably the majority is thinking na sa side pa rin si Chis Escudero. So somehow I think yung naandun pa rin sa puso ni Chis Escudero yung pagiging abogado, yung kanyang fight for the rule of law, due process. So, hindi nila matatanggal yun kay Senator Chis Escudero. So in the long run, lalabas at lalabas pa rin yung kanyang pagiging abogado dyan. I don't think he will openly defy the Constitution. Yes. But anyway, attorney, doon tayo sa naging
talakayan na. Opening statement from prosecution panel, opening statement from defense. Ano ang bigat? O may nakita ba kayong magandang pahayag ng magkabilang panig patungkol dito sa unang araw ng impeachment trial sa ating Vice Presidente, Attorney? Well, sa defense, I saw a lot of good things. Ano? The defense presented it well. Yung summary nila of the case is well presented. The speaker was very clear on her position. Si Attorney Season, it is precise and law-based yung kanyang mga argumento. Ang opening statement po, hindi po ito yung complete picture of the defense. Ano? Yes. Parang mag-highlight ka lang dito kung ano yung mga punto na gusto mong madinig ng panel and also of the public. Sabi nga sa inyo, dalawa ang korte rito, hindi lang yung nasa Senado, but also the bar of public opinion. Okay. And I think she was able to carry herself well at nailatag niya ng maayos yung kanilang mga possible defenses, and the way she presented it is very good. Talagang lawyerly like yung kanyang pagkakapresent, acting really like a defense counsel. Pagdating naman dito sa prosecution, si Luistro, nakakalimutan niya na supposedly dito ay abogado siya. She is supposed to be the prosecutor. Ang nangyari, akala niya political speech ito. So she resorted to yung mga voice modulation, mga generic na mga statement about due process, accountability, but without really highlighting kung ano yung kanilang talagang magiging punto rito. In terms of image, of course, the prosecution is already suffering from an image problem because you're speaking of accountability, pero kayo na mga nagsasalita dyan, it should be made accountable. Remember, si Luistro herself, may mga kaso pa siya na kinakaharap tungkol doon sa overpricing, doon sa mga cat's eye, and the public perception of them being involved in this flood control ay nananatili pa rin. Isa pa dyan, alam mo, pagdating sa public speaking, yung appearance mo tells a lot about your position. This is a combination of, sa public speaking, combination yan both form and substance. Di lang dapat may sustansya yung sinasabi mo, kundi yung mensahero mismo mas effectively deliver yung mensahe na yan. Yung kay Luistro, the way she looked, tapos ipa nga, yung may bumubula pang laway doon sa gilid ng kanyang bibig. You mentioned that, Attorney. Grabe tuloy yung mga memes ngayon tungkol sa kanya. Hindi kaya niya napagandaan yon? Ay, siguro hindi niya na ma-prevent o baka gawa na ng Diyos. Kayo talaga. Alam mo, sabi ko, very important yan, yung the image of the person speaking. Okay. I will cite to you yung very clear case ng debate ni Nixon and ni JFK, John F. Kennedy. Si Nixon when he fought for the presidency against JFK, tapos mukhang ang tense, ninenervyo, pagpawisan. Pagkatapos si John F. Kennedy came to the studio, fully made up, tapos he was very relaxed and he was smiling, and JFK won the debate and eventually won the presidency. Again, si President Digong ay lumaban noong 2016, yung sa Cebu. Ayun. Ito yung turning point ng presidential race. I think yung sa Cebu. Because doon, Digong was able to carry himself well. Although hindi mamahalin yung kanyang suot. Sabi niya, kabibili lang niya doon sa palengke nung barong. Pero, ang nakita ng tao doon is the image of the leader that they wanted. So everything, alam mo, pag ikaw ay nasa TV, everything is magnified. Yes. Pati laway. Oo, makikita talaga. Lahat yan, matitira ng camera lahat yan. Lalo pa naman ngayon, di ba? Iba't ibang camera ginagamit. Zoom na zoom yun. Kaya nga po doon, sa aspeto pa lang na yun, of the public speaker, yung taga-deliver ng mensahe, I think failure na agad yung House dito. So in both aspects, in terms of the content of their opening statement and the messenger, I think
nag-fail dito yung prosecution to Aha. Okay. Parang convince the yung public. ano, yes attorney, parang yung binanggit, iginigit ng prosecutors na arraignment para kay Vice President Sara Duterte. Ito ay napagbasyahan ng impeachment court na kahit hindi wala doon ang presensya ng VP, ay tuloy pa rin ang impeachment trial, attorney. Mm. Yes, because the rules are very clear already. Pag sumagot na yung depensa at siya naman ay represented ng abogado, hindi kailangan yun kasi hindi ito parang criminal case, ano? Sui generis nga kakaibang nila lang itong impeachment. Hindi ka na kailangan na babasahan ng demanda laban sa iyo kagaya nung doon na nangyayari sa criminal case, yung arraignment. That doesn't apply dito sa impeachment. And Luis Roe should have known that. And it's such an embarrassment na, alam mo, magpo-prosecute ka. You don't even know the procedure. Ang procedure dyan, before the verdict, saka isa-isang babasahin sa iyo yung demanda o yung reklamo laban sa iyo. Pagkatapos, doon magbababa ng verdict yung mga ng House, ang Senado. So, napaka-basic nun, and she should have known that. And apparently, kitang-kita ng publiko that the prosecution is not prepared for this. Ito sinabi ko na noon pa, long before the start of the impeachment trial, sinabi ko na to, na ang prosecution kakainin ito ng defense panel. Okay. Because I don't believe that any of the public prosecutors, doon na mga abogado na yan dito sa Kongreso, ay mayroong kakayanan para tapatan yung experience ng mga litigators. Ito, hanap buhay nila yung humarap sa hukuman at mag-litigate. Yes. Anong hanap buhay ng mga congressman? Ay kayo na sumagot kung anong hanap buhay Hanap buhay nila. ito, mga flood control Yan lang sila nasanay sa flood control. Diba? So, tapos lalaban ka dito sa mga ito. No match yan. Pero ito, attorney, di ba yung binanggit mismo ni attorney Sila Sison, yung Defense-led Counsel, ang sabi niya, hindi ang kampo ng Vice President Sara Duterte ang dapat magpakita ng ebidensya sa impeachment trial para patunayan na ito'y inosente. Ay sa kanya, proseso ng batas na ang prosecution ang dapat magbahagi ng ebidensya upang patunayan ang mga akusasyon laban kay Duterte. Karamihan dito mga hearsay lang yung mga binabato din ng prosecution. Hearsay lang Tama po si Attorney Sison doon. Because in impeachment proceedings, kagaya po in a criminal case, yung conviction ng akusado relies on the strength of the evidence of the prosecution, not the weakness of the evidence of the defense. Kahit na napakahina ng ebidensya ng depensa, kung mahina ang ebidensya ng prosecution, wala silang kaso. So, dapat mag-focus muna sila sa kanilang sariling mga ebidensya. And the way their order of presentation of evidence will tell you kung gaano kahina itong kaso ng prosecution. Nakita niyo yun, ang tinanong si Chel Joc, no? Paano ang order? Ang sinite niya na first case to be tried for them is the grave threats. Yes. Yung grave threats, wala ka na naman kailangan testigo dyan. Because ang presentation lang nila dyan, video, identify mo lang yung video. Pagkatapos yan, it is now a legal argument. Mayroon bang grave threat kung ang iyong threat is subject to a condition. So that doesn't require any witness. So ang gagawin nila dito, yung first case nila, mukhang i-dribble pa nila ito habang naghahanap pa sila ng ebidensya doon sa next 3 items doon sa sa impeachment. So by putting forward a case, dapat yung first case mo should be the strongest. Kasi initial impression yan Yes. Dapat yung pinakamalakas na kaso mo, yun ang uunahin mo. So sa kanila, ang paniwala nila, yung grave threats, ito na yung best case ninyo. Samantarang meron kayong unexplained wealth, di ba? Meron kayong plunder. Kung ano-ano pa. Yes. Tapos grave threats, di ba? Para namang pang municipal trial court nga lang yung grave threats, di ba? Tapos sabihin nila, ito na yung best case nyo. So alam mo na that the prosecution really has nothing against BP Sara.
What about yung pagnanais ng prosecutor na mabuksan yung mga bank records ng Vice Presidente, Attorney? Yung binanggit doon na Fishing Expedition 2.0, anong sinasaad ba ng batas patungkol sa mga bank records pagdating sa mga impeachment trial na ito ng kahit sabihin na natin di lang ng isang Vice Presidente? Well, although may exception doon sa bank secrecy law. Actually, ang tawag diyan, ang tamang reference diyan is secrecy of bank deposit. Okay. Hindi siya bank secrecy. Yung bank secrecy nga daw, sabi ng kaibigan ko si Ed Chico, pag tinanong ka, saan ka nagbabangko? Sabi mo, secret, bank secrecy. Pero yung under the law, ang sinisikreto dito is yung deposit mo. Na kung saan magkano yung transaction mo sa bangko, Yes. both to protect the banks and also the depositor. Kasi kung may divulge mo yan, di ba, walang silbi. Kung lahat na lang ng kidnapper o holdupper, pwede kang abangan kasi alam, marami kang pera. So, in this particular case, sinasabi nila, may exception dyan, in cases of impeachment, which is true naman, nakalagay naman doon, kung mayroong impeachment, they can summon yung bank records. However, sa kaso na ito, ang pwede mong gamiting measure dito ay yung nangyari sa BIR, BIR records. Na pinipilit nila na ipa-open doon sa House, at ngayon dinala sa Senado, at ngayon pinasauli ng Senado because it was never even marked. Okay, so what is clear here on the part of the prosecution, kaya ngayon pa lamang sila magpapa-issue ng subpoena, it's because they do not have anything. So kaya nga fishing expedition ito eh. So magpapasubpoena na ngayon ng bank records pero nag-allege ka na may ill-gotten wealth. At ang purpose nila, kaya nila pinababangga iyan dito sa records naman ng BIR, ay pagbabanggain daw nila yung BIR records with the actual bank transactions or bank deposits of Sara Duterte. And the reason for that is that hindi naman nila nakuha talaga sa AMLAC yung mga bank deposits because AMLAC doesn't have it. Yes. Ang meron lang ang AMLAC ay yung transactions, the record of the transactions na sinertify na nga ng BPI na nagkamali sila, na doon sa recording of the transaction, parang nagpaulit-ulit yata yung recording ng transaction. So right now, even the evidence supposedly from AMLAC na questionably pa nga kung pwedeng i-divulge ito ng AMLAC dahil at the time na nando sila sa House of Representatives at inilabas nila ito, hindi pa naman yun yung it's not an impeachment, and there is a prohibition under the law, under the Money Laundering Act, about pag-divulge ng mga information na ganito. Kaya nga nagdemanda na si Mans Carpio di ba? Kasi hindi naman siya public official pero pati siya sinasama ng AMLAC doon sa pag-divulge. So maraming problema ang prosecution dito in terms of evidence. So what is very clear now para sa taong bayan ay at the moment walang hawak-hawak na ebidensya ang prosecution at ngayon pa lamang sila pagkakalap ng ebidensya gayong nasa trial na tayo. Attorney, meron ka pa? Yun natin isang ebidensyang hawak nila, yun daw nga nagsalita si BP Sara na kapag namatay siya, meron siyang inutusan dito kaya yung sinasabing papatay kay dito sa Pangulo, sa First Lady, at dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kung kayo po, sapat na ba yung evidence na yon, yung binanggit? Yung may hitman. President, may hitman na binanggit yan ni Congressman Jervin Ruiz na ngayon lang mayroon lang Vice Presidente na may hitman. Ngayon lang may Vice Presidente na ganito. Ano pong take niyo doon, Attorney? Kasi ngayon din lang may vice presidente na balang ang ipapatay. Diba? So, naman. If you are the one, if you have information that you are being targeted for assassination, yes, diba? Anong gagawin? Diba? You have to do something to thwart that. So what the VP did is a tactical maneuver. Inunahan ko kayo, sinumbong ko na kayo sa taong bayan, ipapatay niyo ako. So that ngayon merong
kumausap sa BP, assuming na totoo yung sinabi ni BP Sara na yun. But how can you be liable when you're dead? Diba? Kasi may condition eh. Pag pinatay ako, so patay na si Sara Duterte, di patayin nyo rin sila. Ngayon. Kumbaga, Counter lang. Counter sinalaglag pala yan. niya, no? Counter yan, Ano, counter. ano, Parang ganun. Pahayag. Because it's subject to the condition, pag namatay si VP Sara, okay, say napatay nila si VP Sara, anong liability ni VP Sara? Ayun na nga. You cannot prosecute someone from the grave, di ba? Patay na nga siya. You cannot be criminally liable from the grave kasi namatay na nga siya. So, wala pong conspiracy na yan sa Philippine law na yung kaso na yan kay Sara Duterte to commit murder from when she's dead. So, you cannot conspire with anyone or be criminally liable when you're dead. So, malabo po itong yung kaso na to. So, in the end, sabi ko nga sa inyo, magsasayang ng oras ang prosecution dito because bottom line ito, it will be a question of law. Anong sinasabi ng batas? Is there really a legal liability when your threat is subject to a condition? Okay, So, yung binabagit nyo na magsasayang lang dito yung prosecution, talaga sabi nyo na kanina, mismatch ito. Pero, pagdating ng botohan, marami ang bumotong guilty dito kay Vice President Sara Duterte. So, meaning to say, ay talagang nagsayang ng oras, pero bumoto pa rin ng guilty si Vice President sa kabila ng nagdudumilit ang katotohanan na malabnaw ang ebidensya laban sa kanya. yes, alam mo, from the start sinasabi ko na to, this impeachment is dead. Alam naman ng prosecution yan, alam niya ng mga kakampi ni BBM, ng mga senador, na walang kapupuntahan ito because they needed 16 votes and they don't have 16 votes at the moment. So, anong silbi nito? Isipin yung mabuti. Diba? Kung mag-impeach ka ng Vice President and you don't have votes, alam mo namang matatalo ka doon sa botohan. Bakit mag-perso ka ng impeachment? Because the bottom line here is not about the impeachment. The bottom line here is para maligaw yung mga taong bayan, makalimutan natin yung flood control. We're hoping na yung mga taong bayan, maiksi ang memorya natin. Mawala. We will be entertained. Di ba? This is how the Romans did it. This is how Ferdinand Marcos did it nung panahon niya, nung siya ay presidente. In the Romans case, pag naghihirap yung mga taong bayan, anong binibigyan niya sa taong bayan? Pera, yung gladiators. Di ba? Nag-host sila ng gladiator match. Yes. So that people will forget about their sufferings kasi na-entertain tayo. Tama. So nung panahon ni Ferdinand Marcos after Ninoy Aquino died at tuloy-tuloy yung unrest noon, dito yung time na nag-relax naman sila about the rules on bomba films. Remember, lumabas na dito yung Scorpio Nights, yung experimental cinema of the Philippines. Tama kayo. Tapos sa mga probinsya, nauuso na yung mga penetration movies, mga ganyan. Apo. So we are being entertained para makalimutan natin yung miserable life natin. Okay. And this is no different. Attorney, ibig sabihin, alam natin na wala itong kay Natnan, ito impeachment, pero ito bahagi ng character assassination kay BP Sara para sa 2028. Exactly. They were hoping na sa pamamagitan nito ay masira nila si Sara Duterte enough para pagdating ng 2028 ay mahina na sila. However, hindi nila naiisip. They've been doing this since 2023. And all it ever did was bumaba yung rating ng presidente at tumaas si Sara Duterte. So that means everything that they're doing right now is not working. Pero they keep on going to the same well kahit alam na nilang hindi gumagana kasi wala na silang alam na ibang gawin kundi ito. This is the only thing that they know how to do. Okay. And they'll be going back to it every now and then. Last point na lang, Attorney, going back doon sa isinusulong naman ni Attorney Alan Peter Cayetano na makasama sa paglilitis ng impeachment, Attorney, itong sina Senator Dante Marcoleta at si Senator Jingo Estrada. Is it possible, Attorney? It is possible, however, there are two things that must happen. Number one, the Senate must approve it. At kasalukuyan, wala silang bilang to have it approved. Now, even on the assumption na ma-approve yan, you still have to submit it to the Sandigan Bayan
at kailangan aprubahan din yan ng Sandigan Bayan because may jurisdiction ng Sandigan Bayan dyan. Pero I think kung mapa-aprubahan niya sa Senado, I think the Sandigan Bayan will also allow it. But getting it through the Senate at the moment at its present composition, mukhang malabo na mailusot yan. Siyempre, yung majority niyan, hindi yan boboto pabor doon sa proposition na yon. Pero mainam na yan, nailabas na yan ni Senator Cayetano, yung issue na yan. Well, attorney, marami pa sana tayong pwedeng pag-usapan. Pero baka may nais kayong iwang mensahe kaugnay ng mga kaganapang ito sa usapin ng impeachment trial. Yes, go ahead po. Nasa inyong pagkakataon po ngayon, attorney. Yes, nakakalungkot na sa sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan habang ang mundo ay naghahanda sa mga impending natural disasters like the Super El Nino, itong mga bagyo na dumarating sa atin, yung mga lindol. Ang ating bansa ay naghahanda para sa isang impeachment na wala namang kapupuntahan, walang kapararakan, walang pakinabang ito sa buhay ng mga Pilipino. Except that tatabunan nito ang mas malaking istorya ng nakawan. So ang mensahe ko sa mga mamamayan natin, manatili po kayong nagmamasid. Maging mapanuri po kayo. Huwag kayong magpapauto, magpapa-divert ng attention ninyo sa tunay na problema ng ating bansa. Ang problema natin ay yung walang habas na korupsyon at hanggang ngayon ay wala pang nananagot. Hindi impeachment ang magdadala sa atin sa katarungan ukol sa issue na yan, kundi ang inyong patuloy na pakikilahok, pagmamasid at pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Thank Thank you, you so thank much, you, Attorney Attorney. Mike, sa mga paglilinaw ng mga legal na usapin na nangyayari nga dito sa ating bansa.